Kay Bato de la Rosa, magpakalalaki ka naman. Ang dami mong pinapatay na Pilipino pasiga-siga ka nun. Ngayon, harapin mo ang consequences ng mga pinagagawa mo. Hanep Trillanes, posturang-postura. Piniflex mo pa yung dibdib mo sa camera, kala mo kung sino kang barako ha. Baka nakakalimutan mo yung hamon ko sa'yo na magboxing tayo. Inamon pa kita ng milyon-milyon para nga kumasa ka sa pustahan natin. Hanggang ngayon wala pa ako nababalitaan na kumakasa ka. Parehas lang naman tayo ngayon, hindi ka na naman opisyal, hindi ka na senador. Kaya dapat hindi ka na magmamalaki. Ginawa ko naman yan kasi concerned lang ako sa'yo. Para sana ikaw kung magde-decide kang tumakbo ulit bilang mayor ng Caloocan, meron kang pandagdag sa pondo mo, di ba, sa campaign expenses. Tapos nga binabanat-banatan mo ngayon itong si Senator Bato. Nung sabi mo, magpakalalaki ka, ikaw ang magpakalalaki, Trillanes. Baka nakakalimutan mo yung ginawa mo noong 2018 na ikaw nag-request ka pa ng Senate Protective Custody at mahigit 3 linggo ka dyan nagstay sa loob ng Senado. Huwag mong kakalimutan yan. At ito, pinapaalala ko nga muli sa'yo, ha? Tapos kung punahin mo itong si Senator Bato, ilang araw lang naman nagstay sa Senado, 1 o 2 araw, nakakatawa ka talaga. Alam mo, tumingin ka nga sa salamin para makita mo yung sarili mo na para ka nang nagmumukhang kontrabida sa totoong buhay. Hilig mong magkontrabida dito sa mga Duterte, bakit nga ba? Porket ba sila kontra sa droga, krimen, korupsyon, sa mga nangyayaring mga flood control ngayon? Ikaw para ka nananahimik. Dahil ba yung mga Duterte na yan against sa ICC na to? Na yung peking hukuman ng mga banyagang mga puti na yan, pilit na nangihimasok at inapakan ng soberanya natin. Palibasa kami, hindi kami mga makapili at hindi kami mga traidor. Ha? May pagmamahal kami sa kapwa namin Pilipino, mapakalaban namin sa politika o hindi. Hindi namin isusuko yan sa ICC. Kung ganyan lang bakit hindi ka na lang kaya tumira dun sa Netherlands at mamuhay ka na masarap dun, di ba? Tapos sambahin mo dyan araw-araw kahit yung mga puti dun sa ICC. Gusto mo mag-apply ka pa ng trabaho sa kanila, tatanggapin ka nila malamang. Kung talagang pogi ka, Mr. Trillanes, ha? Hindi mo na kailangan magpapogi pa at magtawag ng media o kaya magpa-press conference, ha? Hindi ito yung panahon ng Oakwood Mutiny. Na nung panahon na yun, wala pang social media, kaya yung mga tao, naipanalo ka. Ngayon, iba na yung panahon ngayon. Meron ng social media ngayon. Marami na mga independent vloggers dito na talagang nakapaghayag ng saloobin ng ordinaryong mamamayang Pilipino. At talagang nakukunan ng footage ang nangyayari sa day-to-day basis tulad nga nung nangyari kahapon sa Senado, yung kay John Vic. Di ba? Hindi na namin kailangan talaga ng umasa dyan sa mga naglalakihang media na yan. Kaya Mr. Trillanes huwag ka na masyadong magpapogi. Kumasa ka na lang sa hamon ko, yan ang masasabi ko sa'yo. Iniintay ko pa rin ang pagkasa mo nang malaman natin ng buong sambayan ng Pilipino kung sino ba talaga ang totoong lalaki, ang totoong matapang at kung sino talaga ang malakas sa loob. Kaya dito naman sa TV5, maraming salamat ho sa inyo mga sir sa pagbibigay pa ng oras sa taon to na ma-interview nyo, ha? Ikaw Trillanes, sana makaabot to sa'yo at makinig ka sa hamon ko.